mahalaga ang moralidad para sa atin. Ngunit yung sulong ng RH Bill na mapigilan ang pagkamatay ng mga bagong silang at matutukan ang kalusugan ng mga sinisilang na bata. Ito ay ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng Gaalan Guttmacher Institute na ang wasto at tamang paggamit ng contraceptive ay makakabawas sa abortion rate ng 85%. Kung mapatupad man yung RH Bill, karamihan sa mga kabataan ay mag-aabuso ng oportunidad na pwedeng makikipagtalik. At kung mabuntis man ng babae nang wala sa oras at hindi siya handa, mataas ang posibilidad na ipa-abort ng bata. At ang pag-abort, isa yan sa uri ng mga pagpatay at bawal yun. Oo, mabawal ang pagpatay. Ngunit kailangan nating magtipid sa buhay dahil hindi mo mapapatay ang bata kung makakontrol natin ang panganganak. Ito ay pagbibigay ng impormasyon sa tamang pagkaplano ng pamilya. Ito ay ayon sa Family Planning Survey ng 2006 na 26 na milyong babae ang nais magplano ng pamilya, ngunit wala silang impormasyon at sapat na kaalaman upang gawin ito. Ang mga pro sa RH Bill, yan ang mga taong tinuturing na mahilig. Kasi para sa kanila, ang pakikipagtalik ay legal. Magiging illegal lamang ang pakikipagtalik once na makapagpakasal ang dalawang mag-asawa. Pero kung wala pa sila sa edad, tapos nakipagtalik sila, malaking problema yon. Kaantaman nun ng abortion. Yun lang. Oo nga. Pero kung mababawasan natin ang populasyon ng bansa, mababawasan din ang kahirapan. Dahil ayon sa kasalukuyang survey na ginawa ng Family Planning noong 2011, lumobo ng 13% ang populasyon ng ating bansa. At alam naman nating lahat na nahihirapan tayong tugunan ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino. Kung magkakaroon ng tamang pagpaplano ng pamilya, mas magiging sapat para sa bansa ang mga likas na yaman na nakahanda para sa atin. Kahirapan ba? Di ba nga ang isa sa mga pasanin nito ay sa mga taxpayers dahil sa kanila rin naman kukunin ang pondo para dito. Yun lang naman ang silbi ng RH Bill para ang kunin ang kikitain dito at ang gobyerno lamang ang mamamayagpag sa paggamit ng pera nito.